ang mabuting lupa, ano? Ito yung paanyaya sa atin ng Poong Kapal. Ang mabuting lupa upang mabuhay at mamunga ng sagana. Sabi nga po natin, sa bunga makikita ang uri at kalidad ng puno. Kailang sabi nga natin, it will take time. Bahagi mo yun. Kung sa palay, ay ilang buwan ang palay? 5 buwan baga? Tatlo. Tatlong buwan ang palay. So, medyo matagal para bagong makita. Kapag yan ay fruit trees, ay mas matagal. Pero maliwanag na alin, sa bunga makikita ang uri ng puno. Kung ito ba ay tunay na nakikinig ng salita ng Diyos. Walang problema doon sa butil, na iniasik, kasi isa lamang yung butil. Ano yung iniasik? Ang salita ng Diyos. Na siguradong epektibo. Kahit anong uri ng lupa. Bagaman ngayon, ayon sa science, may tinatawag ngayon ng mga tinatawag nating specified, mga kung tawagin natin yung mga specialized na butil. May mga butil ngayon na kung tawagin natin ay mas maiging ka sa mga lugar na hindi masyadong matubig, or kung tawagin natin ay hindi katulad yun, pinag-iisipan kasi yung palay talaga kinakailangan talaga matubig yan, yung trigo, iba yung trigo, yung trigo kasi ay hindi kailangan ng tubig, katulad ng sa palay. Alta natin, yung palay kinakailangan lubog sa tubig. May panahon na yung kanyang pinagtataniman ay matubig. Ang trigo, nung panahon daw po ng Kastila, ay dito sa Liliw, may mga nagtanim dyan ng trigo. Kaya lang after World War II, tumigil sila. Kasi gawa ng mas mura pa yung import kaysa yung sila yung magtanim. Kasi hindi naman talaga pang trigo ang ating lupa rito. So, bahagi ko yun. Kaya, mas maigi yung lupa natin para sa mga palay. Pero yun ang maliwanag, na walang problema yung butil. Kasi yung salita ng Diyos Ano lang ang problema? Yung uri ng lupa. Daanan, mabato, tawag ito, may mga dawab, o mabuting lupa. Ang nais ng Diyos natin, kinakailangan natin ng mabuting lupa. Pagkakataon, kinakailangan natin ng maayos. Para kinakailangan talagang ihanda natin yung lupa. Iayos natin para tunay na mamunga ang salita ng Diyos sa atin. Kaya pagkakataon na kinakailangan din natin tugunan. Kaya nga kung minsan, tayo ay sabi nga, tayo dito sa Laguna, mapapalag tayo kasi tayo ay may irrigation. Sa ibang lugar, walang irrigation. Kaya kalimitan sa kanila ay isang beses lamang mag-ani sa loob ng isang taon. Tayo at least 2 beses tayo. Pwede pa akong doon tatlo. Kaya lang, kalimitan sabi ng mga magsasaka,
ay masyadong pagod na yung lupa. No? Ay, hindi kaya yung tatlo, mahina na yung pangatlo. No? Kapag sila ay mag-third cropping pa. No? Kaya kinakailangan din ihanda yung lupa. No? Kinakailangan natin ihanda yung ating sarili. At kinakailangan din pangalagaan natin yung ating sarili na tunay na makinig sa salita ng Diyos. Pag nilay-nilayan natin at higit ipakita natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. No? Sapagkat sabi nga natin, katulad ng anumang uri ng pagkilos, kinakailangan nating pangalagaan. Kinakailangan din natin magkaroon ng disiplina kasi kung hindi, ay magkakaroon ng dawag, magkakaroon ng mga bato, magiging mga daanan, hindi na maging mabuting lupa. Kaya kailangan natin na higit na pagkakataon na ihanda rin natin ang ating sarili sa tunay na pag-epekto ng salita ng Diyos sa buhay natin. At sana po, sa paglipas ng maraming panahon, ay makita talaga natin na tayo ay namumunga, namumunga ng sagana. Hayaan natin na dumaloy sa atin ang salita ng Diyos. Higit natin pakinabangan sapagkat ang sabi nga natin, ang dulot na Yesus ay buhay na ganap, at kasiyasiya. Nais niyang higit na humugin tayo sa biyaya ng kanyang pagliligtas. Nais niyang ilayo tayo sa tiyak ng kapahamakan. Kasi yan ang hamon ang pinapahayag sa atin ng Panginoon kapal. At yun ay kinakailangan natin pangalagaan. Kinakailangan natin pag-ingatan. Kinakailangan natin ihanda yung ating sarili sa dakilang biyaya ng pagliligtas ng Diyos sa pang-araw-araw nating pagkilos sa daigdig na ito. So ano yung hamon ay pinapamanig ng Panginoon kapal? Ay kinakailangan na makita natin kung anong uri ng lupa tayo. Yun muna yung una. Makita natin kung anong klase ng lupa tayo. Tayo ba'y madawag, mabato, daanan, o mabuting lupa. So, kasi doon natin makikita, kung anong uri ng lupa tayo. Para pagsumikapan natin na maging mabuting lupa. Kaya tayo naman ay nakapag-aral ng gardening. Ngayon lang siguro yung mga bata na lang ngayon hindi na nakapag-aaral ng gardening. Pero halos tayo, ewan ko lang itong mga sakristan. May gardening pa ba kayo? Wala na. Wala na kayong gardening. So, at least, makita natin, kapag kayo kasi nag-garden, ay inaayos natin yung lupa, ginagawa natin, pinaplat natin. At yun rin, kinakailangan natin i-maintain. Kasi sabi nga natin, sisingit at sisingit. Sisingit at sisingit ang mga dawag. Sisingit at sisingit ang mga bato. Na makikita natin sa pagkilos natin sa daigdig na ito. Kung makikita natin, the same plot. Pero hindi nauubos ang damo. Kaya kinakailangan natin i-maintain. Upang patuloy na mamunga ng sagana. So kinakailangan din natin yung disiplina ng pagkilos natin upang ang salita ng Diyos ay tunay na magkaroon ng epekto sa ating pang-araw-araw na buhay. At ano yun? Paano natin i-maintain? Napakahalaga po yung mga sakramento. So yung mga sakramento, ay alam naman natin, 7 sakramento, pero lalong-lalo na yung yung sakramento ng banal na misa. Kasi bahagi yun. Yun ay maintenance natin
every Sunday, ay di mas maigi, no? Pero yun, nagme-maintain ho yun, no? Ng pagkilos kasi kung hindi ho natin pagsumikapan yun, makikita natin na yung alin, yung lupa natin na alin, dadawagin. Ano? Marami ang magkakaroon ng mga damo, no? Na siyang unting papatay sa salita ng Diyos sa ating buhay. Kaya napakahalaga po yung tinatawag nating maintenance. No? Maintenance pa lang, nahirapan na tayo. Kaya ang hamon ngayon ng simbahan ay hindi lang maintenance. Ano yung hamon ng simbahan ngayon? Missionary. No? Yung sabihin, may mga pagkilos na higit na gagawin tayo na maging missionary. Kaya lang, maintenance pa lang, hindi na natin nagagawa eh. Missionary mode pa, lalong-lalo na. Yung missionary rin, hahamon na may pwede pa tayong gagawin. Pero hindi tayo pwede maging missionary kung hindi tayo nagiging nami-maintain yung pagkilos natin, higit sa lahat, lalong-lalo na sa biyaya ng salita ng Diyos. So ito yung dalangin natin sa harapan ng poong itawa. At makikita natin, nakita natin alin, siguradong tayo ay alin, ay mamumunga ng sagana. Bakit? Ilalayo tayo sa tiyak na kapahamakan. Kasi yun ang epekto ng kasalanan eh. Pahihirapan tayo. Yun ang trabaho ni Satanas. Pahihirapan tayo. Yun ang nais na iligtas sa ating ng Diyos. Pero hindi ba pwede na alin, hindi tayo magiging mabuting lupa. Walang kwenta ang galing ng butil ng salita ng Diyos kung hindi natin inaayos ang uri ng ating pagiging mabuting lupa.